Iniisip ko pa, paano nangyari yun? I mean, how? I mean, ganun ba katindi ang hawak ng Amerika sa Pilipinas? Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin ang mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo, nakita ko yung statistics medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede hong tayo mag-subscribe. Okay, ito na nga. Pag-usapan na natin tong mainit na issue na to, yung Paxilica. Ano ba yung ibig sabihin ng Paxilica na yan? Ipapaliwanag natin yan sa lengguwaheng maiintindihan natin. Kasi nakakalito, iba't ibang impormasyon na lumalabas, mga bias information. Kasi pinanunood ko sa mga mainstream media, aba talaga nga namang halatang funded. Halatang funded. Hindi ko alam kung sino nagka-fund sa kanila pero pinababango itong Paxilica na ito. Ano ba itong Paxilica na ito? Ito ba ay makakatulong sa Pilipinas? Meron ba itong magagawa para sa bayan natin o para sa ibang bansa? Yan ang tanong, di ba? Let's timbangin natin yung pros and cons ng Paxilica nito. And let's not be parang bias in judging. Pakinggan talaga natin buong side at yan ang ikikwento natin sa inyo ngayon. Kasi importanteng maunawaan natin yan Di ba? Kaya meron akong notes ditong babasahin para sa inyo. Ano ba ang Paxilica? Sa simpleng salita, ang Paxilica ay samahan ng mga bansa na gustong gumawa ng mas ligtas at maasang supply chain. Ano to supply chain na to? Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin yung makakuha pa ng mga supply. Okay, kaya nga supply chain Diba? Ano yun? Computer chips o semiconductors? Ay, yan mukhang merong dyan may cuts dyan. Artificial intelligence, kasi yan lang ang pinupush ngayon. Artificial intelligence. Ikakabuti ito, ikakaunlad ito. At meron pa ako nabasang comment na bakit nyo mapinupuna yan? Ibig bang sabihin yan gusto nyo forever na tayo maging baryotic at makaluma. Dapat makabago tayo ngayon. Artificial intelligence. Critical minerals, advanced factories. Sumali ang Pilipinas, past April 17, 2026. Ika-13th na miyembro tayo. At inanyunso ito na 4,002 acres to technology and industrial hub sa New Clark City. Ibig sabihin dyan sa Clark, yung dating base, ngayon, mukhang nagbabalik sa ibang anyo, technology, para mas magandang pakinggan. Bakit ba kasi? At sino ba ang pinaka-main proponent nito? Sino ba yung pinaka-main na nagpupush nito? At sinali tayo. Alam niyo kung sino? Si Uncle Sam. Bakit? Kasi remember, remember, yung mga computer chips at semiconductors na yan, so far, ngayon, nanggagaling yan, karamihan, sa Taiwan. Okay, so Taiwan talaga, maraming nito ngayon. Ngayon, sinusubukang agawin ng Amerika ang Taiwan, even if tayo po ay nakaspirma dun sa One China policy. Ibig sabihin, umaagree po tayo, kasama tayo sa kasunduan, at pumapayag tayo at tayo sumasang-ayon na ang Taiwan ay parte ng China. Pero sinusubukang kunin ng Amerika dahil nandun nga yung pinakamalaking production ng mga semiconductors at kung ano-ano pang computer chips dahil sila ang nagpo-produce for AI at alam nila na ang labanan in the future ay technology. Kasi bakit? May kinaugnayan yan sa nangyayaring ekonomiya ng Amerika. Kung papansinin ninyo, sa larangan pa lang ng transportasyon, ang Tesla, yan lang po ang electronic vehicle so far ngayon dyan sa Amerika. Pero sa China, kaliwat kanan na. At dahil dyan, sobrang nagbo-boom ang ekonomiya ng China. Remember, hindi po ito usapin ng gusto lamang umunlad ng bansa na yun. Hindi po. Dahil napapag-iwanan na sa merkado ang Amerika. Oo, maganda ang Tesla, given na po yun, pero marami pa pong iba pang mas magaganda dahil nga po sa advancement ng China. At kaya nga po tayo nagpunta doon, parte po ng ating pagpunta doon ay tignan at matuto mula sa kanilang teknolohiya. Hindi po ito state sanction ng China sa amin Lilinawin po namin yun. Gusto lamang po namin pumunta noon, nag-usap-usap ang Banateros para matuto kami. Kasi alam mo, sa buhay, kailangan mo minsan ma-experience para matuto. Ma-experience yung technology, ma-experience yung kultura, para makita mo kung bakit itong bansang to umuunlad at napapag-iwanan ang karamihan ng bansa. Kaya nga ngayon, pagdating sa ekonomiya, yari tayo lahat. Kasama na dyan ng Amerika. At ang isang factor dyan ay yung mga computer chips at semiconductor na pinuproduce ng Taiwan. Ngayon, itong Amerika, naghahanap sila ngayon ng supply. At ang ginawa nila, sinama nila tayo through dyan sa Paxilica para magkaroon sila ng supply. Saan po? Dito sa Clark, sa Pilipinas. Bakit? Hindi nila makontrol ang Taiwan.
Tayo ngayon ang kokontrolin nila. Bakit? Tingnan mo ito Bakit Pilipinas ang pinili? Mas mura ang lokasyon. Meron niyang balibalita na wala pa silang babayarang renta. Di ba kung maalala ninyo, yan ang pinunan ni Pangulong Duterte noon. Sabi niya noon, bakit hindi nagre-renta itong mga animal na to? Di ba yun, nagkaroon ng mga exercise. Ayaw nilang tawagin base Exercise. Bakit hindi nagre-renta? Number one, eto na naman sila. Natanggal na yan, binabalik na naman nila. I mean, sana all walang renta. I mean, sa lahat ng bagay, bahay, apartment, condominium, lahat may renta. Sila, wala. At hindi ito pangkaraniwan Ang sabi nga dito sa mga balita ay 4,000 hectares. Anak kayo ng wewe, oo. At ang matindi pa nito, mura pa ang labor kumpara sa ibang bansa. Kasi sasabihin naman natin, bakit hindi na lang gawin sa Amerika? Na ang laki-laki ng Amerika. Yeah, ang laki po ng Amerika Ba't hindi nila gawin dun? Dahil mura ang renta sa atin. Actually, yun na nga, libre. Mas mura pa ang labor. Alam nilang mababa ang labor dito Paano? Grabe ho, minimum sa atin. Sa kanila, ang laki. Talagang, isipin mo if they can do it on their own country, why would they do it in our country? Simple lang, mas makakatipid sila. Wala ka ng renta, ang liit pa ng binabayaran mong labor. Ito yung ito yung parang parang yung malaking restaurant chain na naghahanap ng bagong kusina. May lupa tayo, may trabahante tayo, may sangkap tayo at magandang lokasyon. Ang tanong, tayo ba ang magiging may-ari ng restaurant, katuwang o tagahiwa lamang ng sibuyas? Your guess is good as mine. Hindi po tayo ang may-ari niyan, hindi po tayo makikinabang ng technology niyan. Ano lang tayo? Ang lagi nilang pinagmamalaki, yung pros na may labor daw, marami mabibigyan ng trabaho. Trabaho nga ba? O baka dumami na mistisa sa atin. Bakit? Tandaan ninyo. Diyan gagawin niya sa Clark. Dadagsa na naman ng puti. Alam mo kung sino lang tiba-tiba dito? Yung mga nyok-nyok. Bakit? Malalahian sila ng mga puti. Magkakaroon sila ng mga artista. Magkakaroon sila ng mga anak na mistisa. Sana, yun lang ang may bahagi. Huwag sana yung sakit. Baka mamaya pati yung sakit mabahagi sa kanila. Pero ganyan na nangyayari. Yan sila lang ang titiba dyan. Ito pa. Ang matindi pa dito, pag-usapan din natin yung timbang ng pakinabang sa kasiraan. Ang pinag-uusapan natin dito yung pagpasok ng mga negosyo, foreign investment. Maaari, dahil meron na nga silang mga tao dito, maaari magpasok sila. Ang tanong, isipin nyo to kung magiging kanila na yung lugar. Kasi yun ang dyan parang ito, halimbawa, dito sa aking lugar ngayon. Ito ay condotel. Yung isang floor dito, binili ng isang politiko. Ni Marcos. Hindi ko na lang sasabihin ko sino. Binili niya isang floor. Pinapa-Airbnb niya ngayon yun. Yung isang floor na yun. Tanungin ko kayo, sino ang nakikinabang doon sa Airbnb payment? Sige nga. Di ba? Ang nakikinabang po doon sa Airbnb na yun ay yung pong bumili ng buong floor. Hindi po yung mismong establishment. Nagigets nyo? So, ganito rin po ang mangyayari. Etong lugar na kukunin nila, kung pumasok ang mga foreign investment, sabihin, nagtayo restaurant, nagtayo ng kung ano-ano, sa tingin ninyo, ang makikinabang ba yung BCDA, yung Pilipinas, o yung nagrent o kumuha ng lugar na yun? Kasi hindi naman po sila kukuha ng permit sa atin sa kanila na. Ito nga sabi nga nila dito, sa lugar na to, may sarili silang batas dito. Yung parang nangyari nung sa Clark, naalala niyo yung nangyari sa Clark? May sarili po silang batas. Kaya nga, di ba, mahigpit yung mga traffic dyan. Hindi mo kukunin sa LTO yung lisensya mo pag nahuli ka. Doon ka sa kanila magbabayad. So, ganun din yung negosyo. So, yung sinasabi nilang magkakaroon ng mga foreign investment, mga negosyo, kahit nga hindi foreign investment, kahit Pilipino na magnenegosyo sa loob, baka una-una, i-monopolize nila. Baka hindi nga makapagnegosyo yung mga Pilipino doon sa loob. O kung magnegosyo man, magtayo man ng bar, restaurant, o whatsoever, ispakulo o whatsoever ang itayo nila doon. Sa tingin ninyo, kanino sila magbabayad? Magbabayad sila doon sa mismong kumuha ng lugar na yun. So, hindi pwede mo masabi yung foreign investment ay isang kapakinabangan. Diba? Magkakaroon daw ng high-tech factories. Ang tanong, tayo ba ang kikita doon? Hindi. Kung sino yung namumuno, training at technology transfer. Sabihin na natin, matuturuan yung mga Pilipino ng technology. Kasi parang matututo daw tayo mga Pilipino pagdating sa AI. Yan yung mga nakikita, mga propaganda nila na matuturuan daw tayo. Ito, tanong ko sa inyo. Kung maturuan man tayo, meron po ba tayong pag-a-applyan nun?
nung technology at yung galing natin na yun? Wala. Unless, magiging OFW ka, pupunta ka sa ibang bansa. Yun. Pero, iilan lang po yung mga kababayan natin. Pero wala po tayong sariling kakayanan na gumawa ng technology na yan. Di ba? Unless ipapasa sa atin. Actually, alam mo, mas may pakinabang pa nga tayo kasi ito para lang sa kaalaman ninyo ha. Naikwento sa amin ni Pastor to nung bago po siya makulong na nagkausap sila ng China na yung mga technology ng China hindi lamang po tutulong kung sakaling siya po ay mamuno ng Pilipinas, ipapasa at iiwan yung mga gamit at mga technology iiwan. Ituturo sa mga Pilipino para umasenso tayong mga Pilipino. Sana kung ganun. Hindi po ganun eh. Hindi po ganun ang sinasabi dito. Dito, transfer of knowledge lang. Aanuhin mo ang knowledge kung wala kang gamit. Di ba? I mean, halimbawa, tuturuan kang halimbawa lang tuturuan kang gumawa ng isang napakalupit na computer with AI technology. Wala naman tayong sariling gamit na ganyan. Wala tayong sariling kagamitan. Saan mo gagamitin yun? Alam niyo kung kanino? Sa kanila uli. So sila na naman makikinabang. Hindi tayo. Ano pa? Ito pa sinasabi nila, mas maraming trabaho. Yan, posible. Ito maging patas tayo. Yan, posible yan. Na magkakaroon ng maraming trabaho ang mga Pilipino. Oo. Pero ang tanong, ito ang tanong. Maraming ang trabaho. Kasi siyempre dadami nyok-nyok niyan eh. Dadami mga masahista niyan eh. Kasi nandiyan na yung mga kanong eh. O dadami pa mga tutulong doon. Di ba? Sa tingin nyo ba makakatulong sapat yun para sa mga negative na may dudulot itong Paksilika? Yan ang timbangin natin. Ilan lang ang matutulungan doon? Sabihin mo na, 10,000 workers. Eto, matindi na, 100,000 workers. Yan yung matutulungan. Pero ano mga masisira? Explain ko sa inyo, unti-unti. Ito pa, ang additional na may tudulot daw nitong kagandahan. Pagkakataong umangat ang Pilipinas sa AI at semiconductor industry. Tama naman. Magkakaroon tayo ng resources. Ang tanong, yung resources ba na yun, tayo ang aasenso? O yung nagpapatakbo nun? O yung gagamit ng resources na yun? Dito ba gagamitin yun? O babalik lang nila sa bansa nila yun? Hindi, kasi yan yung mga sabi nga, the devil is on the details. Mali, the evil is on the details. Basta yun na yun. Ibig sabihin, magandang tignan, maayos tignan, mukhang kaaya-ayang tignan, pero ang tanong, yung mga consequence ba nung details na yun? Yung mga mangyayari doon, yung mga pangit na mangyayari doon, at saka yung details na yun, worth it ba? Ito ang tatandaan natin napakinggan ko sa news. 99 years ang plano. Actually, ngayon to pinag-uusapan. Pumirma na tayo, pero yung mga details susunod na lang. Okay? At ang isa sa pinag-uusapan, 99 years. At ang matindi pa nga dito, hindi pa sigurado kung magbabayad. Which is, in history, ilang beses na nangyari, hindi nagbayad. Libre lang natin binibigay. Kasi nga, yan yung pangako. Ito kasing Paksilika, ang dito, technology. Yung bases, yung US bases, yung mga armas, yung EDCA, mga armas, mga panggamit sa war. Pero ito, ang pambida nila dito ay yung technology. Pero the same shit in a different form. The same lang po. Kung ano yung meron doon na hindi tayo pwedeng pumasok, na hindi tayo pwedeng makialam. Ganun. Dito, kahit presidente ka ng Pilipinas, hindi mo pwedeng pasukin yan. Once pumirma ka na dyan, sila na, para ng yan, parang Amerika. Kaya nga di ba American base? Parang ganito. Sa embassy ng Amerika. Hindi pa pwede papasok ang Pilipinas at papasok ang Presidente Philippines. Sandali, titignan ko yan. Kung maayos ang ginagawa nyo, may forced labor ba kayo dyan? Walang ganun. Bawal yun. Kasi ang isang embahada ay considered foreign soil. Ganun din ang mangyayari dito. So para tayo nagbigay ng bahagi. Kaya nga di ba meron sinasabi sila na para tayong ibinenta kay Uncle Sam. Ganun ang mangyayari dito. Sila na mamumuno dito. Sila na lahat. Batas na nilang masusunod dito. Kung may mangyaring krimen dyan, batas nila. Untouchable. Bawal. Yan ang pinaplano, pinopropose ngayon. Tapos, imagine niyo 99 years. Aba, tangina pa. Ano yung pinaglaban ni Bonifacio? Ano yung pinaglaban ni Aguinaldo? Meron, pinaglaban si Aguinaldo. Sige, meron na nga. Ano yung pinaglaban ni Quezon? Ano yung pinaglaban ng mga bayani natin? Si Rizal. Ano yung pinaglaban ni General Luna? Pagkatas natin makalaya, magkaroon tayo ng Independence Day. Sandali Independence Day tayo. Tapos, ibibigay lang namin yung kapirasong buong Clark. BC Day. Diyan sa inyo. Sa inyo na yan. Bakit? Huwag na tayo magdiwang ng Independence Day. Kasi namigay na rin tayo ng lupa natin. Alam mo, sa totoo lang, dapat ma-impeach si Marcos dito. This is a betrayal in our country. Sovereignty. Mantakin mo. Ngayon, inuunti-unti nila. Inuunti-unti lang nila para hindi masyadong pasabog. Kasi pag pasabog, talaga magwawala ang Pilipino. Pero inuunti-unti nila. Pero akala nila makakalusot. Kasi ganito ginagawa nila. Inuunti-unti nila. Tapos, pinababango nila
through media. Kaya pansinin nyo, lahat ng takbuhin ng media, ang bango ng Paxilica. Parang ang ganda-ganda. Parang isang kapakinabangan sa Pilipinas itong Paxilica. Yan ang takbo ng media. Halatang funded. Hindi ko alam kung sino nag-fund yan. Sabi nila, yung AI ay pag binaligtad mo, magiging IA, tapos dadagdagan mo ng letrang. Lagay nyo nga dyan kung ano yung letra na yun. Yun po daw ang kaya funded ito ng todo-todo sa mga mainstream media. Alam naman natin, mga putang inang bayaran ang mga mainstream media. Pakainin mo lang at bigyan mo lang ng sports car yung mga anchor dyan. At maleta, kahit ano lulunukin. Kulang na nga lang, lunukin ng tae. Actually, nilunok na nila yung tae. Pati yung suka nila. Alam mo bakit? Sinuka nila si Marcos. Ngayon pinupuri nila. Anak kayang wewe. Anak kayang suka talaga. Meron tayong ano. Ito importante ito na maunawaan natin. Meron tayong 2 taon na pag-uusapan. Ine-negotiate ito. Bakit 2 taon? Your guess is as good as mine. Kaya nga, ito may kinaugnayan kay VP Sara Duterte. Alam naman natin si VP Sara Duterte, hindi magpapaloko yan. Kasi yan ang advantage ng mga Mindanaoan leaders. Alam naman natin na Mindanaoan leaders, yan ang mga hindi nagpasakop sa foreigners. Hindi talaga sila nagpasakop. Kaya, itong bagay na ito, ngayon pa lang, yung pagtatrabaho kay VP Sara Duterte ay hindi lamang ni Marcos. Take note, ngayon ko na lang napagtanto eh. Isipin nyo ito na mabuti Sabi mismo ni Amy, at saka ako sa tingin ko din, even before si Amy din, di ba madalas ko sinasabi ito, nung nagpunta kami sa bahay ni BBM noon, this person cannot rule our country. Kaya nga hindi ako nag-BBM noong 2022. Bakit? Mahinang nilalang, sablay, alam mong walang alam. Tapos noong time na yon, ang bumibida-bida yung asawa niya. Alam mong yung asawa ang merong utak, tuso nga lang. Pero ang isa pang matindi dito, o gumagalaw-galaw, ang matindi dito, alam ko na hindi niya kakayanin. Planuhin ang lahat ng bagay nito. Ito, matindi. Yan din ang sinabi ni Senator Amy. Tinanong ko kasi, ma'am, what do you think? Ang sagot niya is, yung na mga nasa paligid. Ano inisip ko? Yung nasa paligid, can they do it synchronize? Yung banat kay VP Sara Duterte. How come synchronize ang banat kay VP Sara Duterte? Sabihin, kung sinasabi ni Amy Marcos na yung mga natao kasi sa paligid, nagbibida-bida, nag-epal-epal, bla bla bla, ganyan-ganyan. Oo, tama. Pero bakit synchronize? Parang may kumukumpas. Naiisip niya na yung naisip ko. Kontrolado kasi yung presidente. Remember, may mga pera ito na nasa Amerika. Alam niyo na ibig ko sabihin. Posible kaya na tumahimik ka, kami nang bahalang magtatakbo, we will make sure na you will not be ousted by anyone. Kasi remember, sabi nga nila, ewan ko may mga nagsasabi sa akin. Pero nung una hindi ako sold doon sa ganyong teorya. Sabi nila, any kind of revolution, any kind of move to legally on illegally, the president will not succeed without the US authority or command. Noong una, iniisip ko paano nangyari yun? I mean, how? I mean, ganun ba katindi ang hawak ng Amerika sa Pilipinas? Ngayon ko lang nare-realize na parang ganun nga ang nangyayari. Kasi if Marcos is weak, and Marcos is not in control because of whatever he is taking according to Senator Amy, but the attack against VP Sara is synchronized. Ibig sabihin, sabay-sabay, pare-pareho, parang may direksyon, parang may kumukumpas. Therefore, sino yun? Who is the strong man o strong person na nagkokontrol sa lahat? From executive, legislative, and even the judiciary. Your guess is good as mine. AI. Baliktarin nyo na lang. Di ba? Because, in history, sila naman talaga ang laging ganyan. They would choose their leader na makokontrol nila para makontrol nila yung bansa na yun. For what reason? Eto na yung reason. Eto na yung reason. Paxilica. Paxilica would help the economy of America to compete. Kasi honestly, kahit i-check nyo nga sa YouTube, ang dami dyan. Mga foreigner to mga puti. Lagi nagko-compare. Train of America versus train of China. EV of America versus EV of China. Technology of America versus, diba, tanan yung mga Silicon Valley. Wala na. Kaob na. Kayo mag-google, tingnan nyo sa YouTube. And feeling ko, tama si Trump bilang isang negosyante. Ano yung kanyang pananaw sa negosyo, malayo. Kasi nga, negosyante siya. And the only way para bumangon ang Amerika is this. Paxilica. Dapat sana yung Taiwan. Kaya lang,
kung kukunin naman nila yung Taiwan, they know na hindi magbaback down ng China. Papalag ang China and it will be a great war na hindi kayang tustusan ng Amerika. Bakit? They have a war right now in Iraq. So they cannot handle two wars and they cannot handle having a war against China. Alam nila yan. They cannot even lift any finger na kahit na maliit. Hirap na nga sila eh. Kaya tingnan nyo, iba na yung salita ni Trump. Laging pakikipag-coordinate, a relationship with China. Bakit biglang parang nagbago? Tapos suddenly, lumabas ang Pax Silica. So hindi na Taiwan ang target, tayo na. Bakit? Why would I spend so much time, money, doon sa Taiwan, na ang hirap kontrolin, ang hirap agawin, but the Philippines, ganun lang, they can do it. Diba? Ganun katindi yan. Ay, dito lang naman ako. Sige, bigyan mo lang ako ng 5 minutes. Valerie? Hanggang oras kayo? Tapos, sige, wind up lang ako, ha? Mag-guys lang ako. Bigyan mo lang ako ng 5 minutes. Ayun na, sarado na daw tayo. Sige. So hanggang dito na lang po tayo. Pinapalayas na ako ni Valerie. Sige, mamaya na uli. Doon na tayo sa baba. Ito na nga, tuloy na natin, ano? Kaya nga makikita ninyo, synchronize ngayon ang pagbanat kay VP Sara Duterte. Bakit? Kala ko ba 2 taon lang ang kailangan para maayos yung details? Oo, pero maaaring magkulang yan kung talagang pag-uusapan na yung lahat ng details at pag-i-establish ng Pax Silica. Kailangan mo pa ng additional 1 administration. Kailangan mo pa ng additional na 6 years. Kaya talagang gagawin na itong AI nila. Alam niyo na, hindi ko babanggit ito kasi baka ma-block tayo dito sa YouTube. Ang gagawin talaga ay tuloy-tuloy lang ang kanilang pagbanat kay VP Sara Duterte. Kaya nga nakakatakot kasi, remember, itong mga to ay may history of removing leaders from other country. Legally and in illegal way. Alam niyo na ibig sabihin ng illegal way. Marami na silang tinanggal na leaders dahil tinanggal, nakaupo na, nandun na, in power na. And yet, they made propaganda to the point. Di ba? Nagkataon pa, ha? Imagine niyo to. Meron silang propaganda sa buong mundo na pinaniwalaan ng buong mundo na merong bomba doon na nuclear. But eventually, after nila mapatay yung leader, mahuli yung leader, ano sabi? Wala pala. Ay, it's a prank. It was a mistake. So, ang tanong, aabot ba sa ganun ang Pilipinas to the point that they can and they will not allow VP Sara Duterte to be the next president sa ngalan ng Pax Silica? Yeah? Ayan ang tanong dyan mga kababayan. Kaya nga nakakatakot ito. Nakakatakot ito dahil aside from napakaraming negative na magagawa ito sa bayan natin. O punta na tayo doon sa mga negative na maaaring magawa nito sa Pilipinas. Ito. Dapat malaman natin magkano investment na nakasulat at garantisado. Kailangan. Let's demand parang transparency on this. Hindi pa pwedeng secret deal. Kasi pag secret deal, malamang may tinatagon sila. Kailangan natin malaman ano ba talaga yung pakinabangan sa atin. Ilang trabaho ba talaga ang ibibigay sa Pilipino? Baka naman kukuha lang din sila sa ibang bansa. Hindi natin masasabi kasi, remember, sinasabi nila, mabibigyan tayo ng trabaho. Ang tanong, ilang ba ang garantisado mabibigyan ng trabaho? Magkano ang minimum o yung average salary? Di ba? May technology transfer pa o knowledge lang? Kasi kung knowledge lang, nonsense. Di ba? May mga training bang gagawin? Ilang porsyento na supplies manggagaling sa Filipino companies? Baka naman kukunin din sa China yung mga gagamitin. So, anong pakinabang natin? Pwede yan ha, baka sabihin ninyo. Bakala ko laban ng China. Hindi eh. Pagdating sa negosyo, ang China naman, negosyo lang. Siyempre, kung kukuha sa kanila ng marami, bakit hindi nila ibebenta? Sino may-ari ng infrastructure pagtapos? Pero grabe, 99 years, patay na tayo lahat. By that time, patay na tayong lahat na nag-uusap ngayon. Ang tanong, iiwan mo sa kanila yon o baka magkakalimutan na? Kasi remember, meron ba tayong naiwan? Ang naiwan sa atin, doon sa American base, ay mga artista. Yung mga mistis at mistiso na anak nila doon sa Clark. Yun lang ang naiwan sa atin. At saka mga sira-sira ng kagamitan. Hindi nga, isipin nyo, dapat sana, sobrang ganda na nun. Bakit naungasan pa ng BGC, ng Makati, ang Clark? Hindi kasi naiwan eh. Kinuha rin nila. Yung mga supposedly, di ba meron dati mga grocery na mga imported. Pumunta kayo doon, mga luma na yung mga nandun. So wala rin talaga. Aside from dyan, kukuha pa sila ng maraming mga minerals, magmimina pa sila dito.
alam naman natin nakakasira ito sa environment. Whether we like it or not, and even if we do not admit, nakakasira ito. Imagine niyo na lang ha. Sana magagamit natin sa sarili sa atin. Hindi na nga natin magagamit, tapos sisirain pa nila yung mga bundok natin. Dahil nga kailangan nito para doon sa kanilang technology kuno. Ito pa matindi. Kailanganin mo ng malupit na tubig at malupit na kuryente. Ang tanong ko sa inyo, tayo ba ay may sapat ng tubig at kuryente? Wala. Kaya nga ang mahal eh. Sa tubig siguro, medyo, ang sabi nila, narinig ko din sa tagapagsalita nila, kukuha daw sa ulan. Abay, pambira. Para palang si Marcos talaga ito, kukuha sa bahat, pangiinom. Hayop yan. O kukuha daw sa ulan. Sa tingin nyo sapat yung ulan para tustusan ng lahat ng tubig na gagamitin dito? Ito ay mahigit isang city na ha. Ganong kalaki ito. Ulan lang ang pagdidependehan nila. Isang malaking katarantaduhan yan. Isa na namang BBM yan. Anong BBM? Pambubudol. Budol-budol man. Di ba? Isa pa ha. Yung kuryente, imagine niyo na lang yung kuryente na gagamitin dyan. Sa supply ng kuryente sa Pilipinas, kulang na nga. Di ba? Kaya nga, di ba, sabi dito sa pagtaas ng krudo, maaring kulangin tayo sa kuryente. Di ba? At magkaroon ng brownout. Tapos biglang kukuha pa itong mga ito. At yung kuryente na gagamitin dito, matindi ha. Hindi ito yung ordinary. So, posibleng magkulang ang supply ng kuryente sa Pilipinas. Pag nagkulang ang supply sa Pilipinas ng kuryente, ano mangyayari? Paldong-paldo na naman yung mga nagdi-distribute ng kuryente tulad ng Meralco. Tataas yan. Siyempre, it's a law of supply and demand. Pag konti na lang ang supply, nag-aagaw ang supply, magtataas talaga yan ng presyo. Di ba? Matik na yan. Ngayon pa nga lang hindi tayo dumagdag ng konsumo ha. Tingnan ninyo. Kung kayo umaaray na sa presyo ng kuryente ngayon, lalo na pag dumating yung paksilikan na yan, aaray talaga tayo dyan. Kasi gano'n lang naman kasimple yan. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy. Kakailangan sila ng matinding kuryente dyan. Aagaw yan sa buong Pilipinas. Pag umagaw yan, ubos. Siguradong tataas ang presyo ng kuryente. So ngayon, kung tumaas ng times 2, baka pagdating yan, sa panahon, baka umabot pa ng times 4 yan. So kunwari, ang konsumo kasi ngayon, naririnig ko, konsumo lang nila 5,000 dati, ngayon 10,000 na. Yung iba nga 7,000, ngayon 14,000, 15,000 na. Abay, abangan ninyo. Magiging 45,000 yung kuryente nyo in the future, kung sakasakali. Kung mangyayari at hindi nila maayos ito. Kasi, saan ba nila kukunin yan? Alam, generator, alam naman solar lang. Hindi. Siguradong makikiagaw yan. Kaya, sabi nga nila, kung titimbangin mo, yung benepisyo na quote-unquote trabaho, oo nga, sige nga, dumami man na may kakatrabaho, 100,000, pero ilan ang mga apektuhan ng mga Pilipino? Buong bansa. Ang matutulungan, wala pang 0.001%. Pero ilan ang mga apektadong buhay? Buong bansa. Diba? Yan ang matindi. Tapos, pag sinira pa kalikasan, matik yan sa mga karating lugar nila, bahayan. Kasi remember, di ba, kaya nga sinasabi nila, salamat at kahit papaano yung Sierra Madre, maayos-ayos pa kasi nababangga nito yung, hindi ko alam kung papaanong paliwanag dyan, pero marami nagsasabi na, lalo na mga scientists and mga environmentalists, sinasabing dahil sa Sierra Madre, kaya napipigilan ng mga bagyo, di ba? At pagbaha, kahit papaano. Imagine niyo yan. Sisirain nila. Walang pagmimineral na hindi makakasira. Oo, sasabihin nila there is such thing as legal mining. Yes, pero kasi po ako, na-experience ko po yan. Na-experience ko po nakita ko po yan. Naalala ninyo nung si Secretary Lopez, hinirang ni Pangulong Duterte. Sumama kami dyan. Lumibot kami helicopter. Ipinakita niya sa amin ang mga lugar. Alam mo kung anong style nito mga environmentalist na to? Pupunta sa environmentalist, yung mga mineral company, pupunta sila doon sa barangay at magbibigay sila ng pagkain, magbibigay sila ng patubig, tapos magbibigay sila ng trabaho. Tapos sasabihin nila doon sa mga barangay doon na yan ang resulta ng pagmimina natin. Mabibigyan kayo ng trabaho, masusuplayan namin kayo ng kuryente, masusuplayan namin kayo ng tubig kasi may nagmimina dito. Yung mga barangay doon, tuwan-tuwa naman. Oh, honestly, nakausap namin, tuwan-tuwa sila. Pero, nung tapos na nilang minahin, kasi remember, ang environment hindi nare-replace yan. Panoorin nyo mismo yung interview na nagsabi sa bilyonaryo. Yung mga minerals, hindi nare-replace yan, hindi tumutubo yan, hindi yan parang halaman. Pag nawala na yan, wala na yan. Anong gagawin? Alam mo yung mga napunta namin mga lugar. Pagkatapos masira yung bundok, pagkatapos mamina lahat yung mga kayamanan doon, iniwan ng tiwangwang, sobra yung acid ng tubig, to the point, wala nang magamit yung barangay. So after mabigyan yung barangay, mabigyan kayo ng konting pagkain, mabigyan kayo ng konting kuryente, matatutuwa kayo, may trabaho kayo, pero pagtapos nung maubos na yung bundok na katabi nila, lahat sila ngayon nagsasaper. Yan ang buhay sa pagmimina. Sa simula, tagumpay. Parang kasino.
Diba sa kasino pagpunta mo sa simula, ipapanalo ka, parang may CCTV na ipapanalo to, bago to, may pera to, malululong to. Ipanalo natin yan sa simula. Tapos eventually, talo ka na. Ubus ang pera mo. Lahat ng naipanalo mo noong una, 10 times nang naubos ng pera mo. Ganun ang pagmimina. Parang sugal. So sa simula, mukhang kikita ka. Sa simula, mukhang may pakinabang ka. But eventually, ubus ang kalikasan. Imagine ninyo ang mangyayari doon sa kukunin ng Paxilica after nilang kuhanin ang lahat. Kasi kukunin nila yung minerals, gagamitin nila for technology. Tapos dadalhin nila sa bansa nila, sila kikita. After nun, sira. Lilipat na naman sila. Hahanap na naman sila masisira. Ang hindi ko magets, anong pakinabang ng mga government official natin ngayon? Doon. Ayan. Diyan kasi pumapasok yung greediness. Pera-pera lang yan. Kung mapapanood nyo, maraming dokumentaryong ganyan, pelikula na ganyan. Kung paano nahuhuli yung mga gusto nilang matanggal na leader. Magdadala ng mga duffel bag, yung mga malalaking bag na dolyar-dolyar, ibibigay doon sa magiging kakampi nila doon sa bansa para mapatalsik yung leader. Bibigyan nila ng pera talaga. Kaya yung malit-malita, hindi sa atin nagsimula yan. Panoorin nyo sa mga documentary. Ito mga ano to, legit news, hindi to fake news. Ginagawa ito ng, alam niyo na, yung kabaligtaran ng AI, ginagawa ito. Talaga may daladala sila, tapos babayaran nila, susuhulan nila yung mga magkukudita doon sa leader na gusto nilang patanggal. Bibigyan nila ng pera. Kaya kung sino mang leader ang nagpupush nito sa Pilipinas, sigurado ko, hindi lang maleta. Kasi mas malaking duffel bag, yung military bag. Yung ganun, mas malaki yun kaysa sa isang mali-maleta. At ang laman, dolyar, hindi peso. Kaya kung sino man ang leader o government official na nagpupush nito, matik. Matik yan. Paldo. Matik yan. Masagana ang buhay. Baka nga kapalit yan na citizenship sa bansa nila eh. Yeah? Matik yan. Sigurado ako, yan ang mangyayari dyan. Ay, alam mo, nakakatakot to. Gagamitin. Kasi magkano lang yung, bigyan ka ng $1 billion. Magkano lang yan? Kaya-kaya nilang kitain yan. Eh, remember, ang pinag-usapan dito, 99 years na kukuhanan tayo ng kayamanan, itatransfer nila sa sarili nila, sa ekonomiya nila, at tuloy-tuloy na nagpuproduce ng pera sa kanila to. Remember, bakit nila gagawin ito? Kasi nga, nauunahan na sila ng China. Alam mo, ano to eh, yung nangyayari sa China ngayon, eye-opener to. Hindi niyo ba napapansin? Oo. Hindi ko sinasabing perfecto at hindi nag-aabuso ang China, and that's not what I mean. Oo, maaring umaabuso sila in some point. Marami inis ako sa mga tarantadong Chinese dito sa Pilipinas eh. Lalo na yung mga nasa club. Sarap sipahin talaga yung mga yan eh. Oo, pero ang akin ito. Diba? Yung synchronized na paninira, propaganda ng paninira sa China, sa tingin ninyo, kanino nang gagaling yun? Sa mga Pilipino lang? Kalokohan. Alam niyo kung bakit? Kasi para kumampi tayo uli sa Amerika. Eh, alam nila na tayo ay uto-uto sa Amerika. Pag-aralan ninyo kasaysayan. Kaya nga hindi na ito alam ng mga henerasyon ngayon, yung mga Gen Z na pasosyal, hip-hop, yung mga ganyan-ganyan. Hindi, Amerika yan eh. We're cool with that. Gago. Squawking na ngayon yan. Totoo lang, squawking na ngayon yan. Tapos gusto nyo maging ganyan? Para saan? Kasi nga, meron tayong colonial thinking na ibabangon tayo sa kahirapan niya ng mga puti. Ibabangon tayo ng, naku po, maniwala kayo sa... Tandaan nyo ito hindi naman pero ito alam na ng buong mundo to eh. That America is for America. That's the truth. That you cannot argue. Ang America is for America. Actually, sa totoo lang, tama naman din yun. Para sa kanila. Ang problema, hindi ganun ang thinking ng mga opisyal natin sa gobyerno. The Philippines is for Philippine o Filipinos. Hindi ganyan ang thinking ng mga opisyal natin. Ang thinking ng mga opisyal natin, the Philippines is for our pocket. O para sa aming mga maleta at mga bag na pera-pera. Ay, naku, maniwala kayo sa hindi. Bakit ang lakas ng loob? Isipin nyo Di ba meron tayo isang opisyal dyan na may economic sanction na sa China. Pero bakit parang hindi apektado siya? Kasi nga, alam naman natin, malamang, yung pangarap niya makapunta ng Amerika, sigurado mo nakapunta na yun. Baka hindi lang yun ang pangarap niya. Baka pati citizenship, lahat na. Dahil sawa na siya sa korupsyon sa Pilipinas, pagkakataon ko na to, ako naman ang magiging paldo at lilipat na yung buong pamilya ko dyan. Kaya nga, alam mo, itong Paxilica, usapin ito ng national security. Ekonomiya to. Hindi ito basta-bastang simpleng pagninegosyo lang. Ito talaga.